Yan, muli po sa mapagpalang hapon po sa lahat ng naririto sa Tayuma. So kami po ay naparito mga minamahal namin kaibigan upang magayag po ng libreng salita ng Diyos sapagkat sabi po sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So kami po ay naparito at yun po ang aming ipapahayag sa inyo at wala kaming kukunin sa inyo ng kahit na pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Mga kapatid, mga kaibigan, dapat nating malaman na yung buhay natin sa sanlibutan ito ay temporary lamang po. Sabi po sa Biblia na ang lahat ng bagay, yung mga nakikita ng ating mga mata, nahahawakan natin, pinagpapaguran natin, kasama yung buhay natin ay temporary lang po. Panandalihan lang tayo mananatili sa mundo nito. Meron pong nakasulat sa Hebreo chapter 9 verse 27. Sabi po doon sa salita ng Diyos na itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos doon ay ang paghuhukom. Darating ang panahon na tayong lahat pong naririto ay mamamatay sapagkat doon tayo nakatakda. Mga kapatid, mga kaibigan, meron pong dalawang lugar ang patutunguhan ng bawat isa sa atin sa hinaharap. Yun po ay ang langit at impyerno. Kung nais natin magkaroon ng parte sa langit, sabi po sa banal na kasulatan sa John chapter 1 verse 12, ang sinumang tumangkot, ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Mga kapatid, kung nais natin na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng parte sa kaharian ng Diyos sa langit, kailangan natin tanggapin si Kristo sa buhay natin. Kailangan natin sumampalataya. Meron pong nakasulat sa Mateo chapter 7 verse 21. Sabi po doon na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po ay sinabi ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, huwag lang po nating bigyan ng mas halaga sa buhay natin o pagpuhusan ng ating mga oras at panahon ang mga material na bagay na lumilipas lamang. Mas bigyan nating halaga ang ating mga kaluluwa sapagkat darating ang araw na tayo ay haharap at hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Meron pong nakasulat sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Sinasabi po doon na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi po lahat ay mapupunta sa langit kapag siya'y namatay. Hindi po totoo na ang lahat ng tao ay sa langit mapupunta. Meron pong impyerno kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan at namatay tayong walang pananampalataya sa Diyos at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating pong bahagi ay ang impyerno, ang kapahamakan, walang hanggan. Meron din pong nakasulat sa mga Maral, chapter 7 verse 4. Ang sabi po doon, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasiyahan, subalit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Alam niyo po, madalas pinaghahandaan natin yung mga future natin. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagninegosyo, nagsisikap, kasi pinaghahandaan natin yung hinaharap. Alam niyo po mga kapatid, kung meron ng paghandaan o dapat bigyang halaga sa hinaharap na dapat paghandaan ng tao is yung kamatayan, yung pagharap niya sa Diyos, kung saan mapupunta ang kanyang kaluluwa sa hinaharap. Mapalad po tayo ngayon kung narinig ninyo ang salita ng Diyos. Mapalad po tayo ngayon sapagkat hindi po lahat
naming magkaroon